Babaguhin tayo ng Diyos kasi gusto makita ng Diyos yung buhay mo doon sa kasama mo na hindi pa siya kilala. Ikaw yung magiging representation niya para may paliwanag mo yung salvation sa kanila. Mahirap ba sumunod sa ating Panginoong Jesus? Hindi naman. Ma-enjoy natin yung buhay natin. Ma-enjoy natin yung pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Kung mayroong encouragement o obstacles na mangyayari sa buhay natin, ipapakita ng Diyos yung dalawang paa sa buhangin. Ano ibig ko sabihin? Nakakarga ka sa Kanya. Okay? Bubuhatin niya yung problema mo. Ang pamatok niya ay magaan naman kung ating itong ipapasa. Magiging mabigat lang ang pamatok kasi pinapasa natin ang sarili nating pamatok. Okay? Pwede tayong manalangin sa mga bagay na gusto natin. Pwede tayong mag-focus sa mga bagay na sa hinaharap ay gusto nating maging tayo. Without extra baggage. Pwede naman yun. Bakit tayo nagkakaroon ng extra baggage? Kasi ginagawa natin yung hindi kalooban ng Diyos. Nagets nyo mga kabataan? Mag-aaral ka lang. Hindi ka pa ready. Sa mga kananayan, magtrabaho ka dahil kailangan ka ng mga anak mo dahil pagpapalain ka ng Diyos kasi merong kalooban ang Diyos sa mga anak mo, ikaw yung gagamitin. Hindi ka lang nanay na nagpapaaral ng mga anak, okay? Isipin mo nanay ka, kailangan mo i-provide yung pangangailangan ng mga anak mo kasi yung anak mo gagamitin ng Diyos balang araw. Tatay ka, magpo-provide ka. The same time, makikita ng anak mo na sumusunod ka sa Diyos. Alam niyo yung principles ni Abraham at saka ni Isaac? Hindi naman nag-refuse si Isaac na alam mo yung malapit talagang igaganon niya na. Okay? Hindi naman nag-refuse sa Isaac. Bakit? Alam kasi niya yung tatay niya sumusunod sa Diyos. Anak, kalooban ng Diyos to. Patawarin mo ako. Oh my goodness, ang hirap nun. Glory to glory. Wow, thank you Lord. Thank you Lord kasi yung challenges lang sa buhay namin ngayon, mag-aantay lang kami ng kasagutan sa aming panalangin. Ipagkakaloob mo naman sa tamang panahon. Lord, thank you Lord dahil yung challenges sa buhay namin ngayon, financially lang, ipagkakaloob mo naman. Dahil marami naman pwedeng mga resources na pwede mong ibigay, pwede naming linangin sa buhay namin. Lord, salamat Panginoon dahil yung challenges sa buhay namin, yung pag-aaral ko lang. Wow. Kay buti ng Diyos. Imagine niyo kung walang challenges sa buhay natin. Di ba? Parang tatanggalin lang ng challenges yung buhay natin kapag perfecto na lahat. Pag wala na tayong kailangan na lang natin wala ng problema. Okay? Bibigay ng Diyos yan. Di ba? Kung kalooban ng Diyos na kunin niya na ako ngayon, hindi na ako harap sa mga challenges, mas masarap na kasi wala nang challenges. Okay? Nandun na ako sa heaven. Na-enjoy ko na lang yung mga gagawin doon. Salvation. Pagtapos natin ng salvation, we need to walk righteous, with the righteousness of God. We need to pray. You receive salvation, you need to pray and walk in the righteousness of God. Tapos ito yung prayer mo, yung nakalooban ng Diyos. Tapos ang dami mga challenges na maharap, di ba? And then you keep on walking with faith. Okay? Sa ganun pala, binabago ka na ng Diyos araw-araw, di ba? From glory to glory. Pasensya na mga kabataan, okay? Medyo I'm very sorry. I'm very, very sorry. Alam niyo naman ako, okay?
I'm just sharing the word of God. Paminsan-minsan lang to, pagbigyan nyo na ako. Eh, kasi ang bigat ng binigay sa akin binigay sa aking topic eh. Di ba? Hindi ko nga alam eh. Hindi ko nga, basta wala, mayroon ba akong Bible verse na binasa? Okay. Basta yun lang, mga kabataan. Magpatuloy tayo sa ating Panginoon.